Kumusta po kayo mga minamahal naming taga-subaybay? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Samahan niyo po akong muli sa isang panibagong paglalakbay ng puso. Isang kwentong magpapaalala sa atin na ang pag-ibig ng isang ina ay walang hanggan, ngunit may mga sugat na sadyang napakalalim. Sabi nila, ang sinapupunan ng ina ang pinakaligtas na lugar sa mundo. Pero paano kung ang mismong mga kamay na iyong inalagaan at pinalaki ang siyang magtutulak sa iyo sa bingit ng kamatayan? Ngayong araw, sabay-sabay nating buksan ang unang pahina ng isang kwentong puno ng pait, pagtataksil at ang hindi matatawarang tibay ng isang pusong nagnanais lamang ng katarungan. Ang amoy ng bagong luto na adobong manok ay humahalimuyak sa loob ng maliit na kusina ni Luningning Sandoval. Masaya siyang naghihiwa ng sili. Ang mga mata ay naniningkit sa usok ng kalan, pero ang labi ay may bakas ng matamis ng ngiti. Ngayong araw ay espesyal. Matapos ang ilang buwan na tila naging mailap ang kanyang tatlong anak, nagpadala ng mensahe si Benjo, ang kanyang panganay, na silang tatlo ay uuwi para sa isang hapunan. Salamat, Panginoon, bulong ni Luningning sa sarili habang maingat na inilalagay ang pagkain sa mga pinggan. Sa wakas, mabubuo na uli ang aking mga anak. Inayos niya ang kanyang lumang bestida at pilit na itinago ang mga magagaspang na palad, mga palad na naging saksi sa dekada ng paglalaba, paglilinis at pagtatrabaho sa bukid para lamang mapagtapos ang kanyang mga anak. Si Benjo na isang ahente, si Rico na laging nakapustura, at si Emmy, ang kanyang bunsong tila laging may dalang lungkot sa mga mata. Narinig niya ang ugong ng sasakyan sa labas. Mabilis na lumabas si Luningning. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis sa pananabik. Benjo, Rico, Emil, masaya niyang tawag. Ngunit ang bumaba sa sasakyan ay hindi ang mga anak na inaasahan niyang yayakap sa kanya ng mahigpit. Si Benjo ay bumaba ng nakasimangot. Ang mga mata ay nakatitig sa kanyang mamahaling relo. Si Rico naman ay abala sa kanyang cellphone habang si Emil ay nanatiling nakatungo, tila may mabigat na pasan. Nay, huwag na tayong kumain sa loob. Mainit. Bungad ni Benjo nang hindi man lang tumitingin sa mata ng ina. May sorpresa kami sa inyo. Pupunta tayo sa bangin ng pighati. Maganda ang dapit hapon doon. Di ba paborito niyo ang sunset? Napatigil si Luningning. Pero nakapagluto na ako ng paborito niyo mga anak. Mamaya na yan, Nay. Singal ni Rico habang tinitingnan ang lumang bahay nila ng may pandidiri. Magmadali na kayo. May mahalaga kaming sasabihin. Dahil sa kagustuhang mapagbigyan ng mga anak, sumama si Luningning. Sa loob ng sasakyan, ang katahimikan ay nakabibingi. Sinubukan niyang magkwento tungkol sa mga tanim niya sa likod bahay, pero tila hangin lang siya sa harap ng kanyang mga anak. Nang makarating sila sa tuktok ng Bachda, kung saan ang dagat sa ibaba ay humahampas ng malakas sa mga matatalas na bato, dahan-dahang bumaba ang mag-iina. Ang langit ay nagkukulay kahel at lila, isang napakagandang tanawin na sana ay simbolo ng kapayapaan. Ngunit nang humarap si Benjo kay Luningning, ang lamig sa kanyang mga mata ay mas matalas pa sa hanging amihan. Nay, kailangan na nating tapusin to, panimula ni Benjo. Inilabas niya ang isang dokumento mula sa kanyang bag. Pirmahan niyo na ang papeles na ito. Ibebenta na namin ang lupang kinatatayuan ng bahay niyo. May kailangan kaming bayaran na utang at kailangan ni Rico ng puhunan para sa negosyo niya. Nanlaki ang mga mata ni Luningning. Anong sabi mo, Benjo? Iyan na lang ang natitirang alaala ng tatay niyo. Iyan ang tanging ari-arian natin. Saan ako titira? Yan na nga ang problema, Nay, sabi ni Rico nang may halong inis. Pabigat na kayo sa amin. Lagi na lang kaming nagpapadala ng panggamot nyo, ng pangkain nyo. Isang malaking ganang kayo sa buhay namin na nagsisimula pa lang. Ang bawat salita ay parang kutsilyong sumasaksak sa puso ni Luningning. Tumingin siya kay Emil
ang bunso, sa pag-asang may kakampi siya. Emil, anak, tulungan mo ako. Umiwas ang tingin si Emil. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa loob ng bulsa ng kanyang jacket. Pasensya na, Nay. Kailangan namin ng pera. Mga anak, pinalaki ko kayo ng maayos. Hikbi ni Luningning. Ang mga luha ay mabilis na dumadaloy sa kanyang kulubot na pisngi. Nagtrabaho ako hanggang sa mamanhid ang aking katawan para lang hindi kayo magutom. Ganito ba ang kabayaran nyo? Wala na kaming pakialam sa drama mo, Nay. Sigaw ni Benjo. Hinablot niya ang braso ng ina. Ayaw nyo talagang pumirma? Sige. Kung hindi nyo ibibigay sa amin ng maayos, kukunin namin sa paraang hindi mo malilimutan. Kinaladkad ni Benjo si Luningning palapit sa gilid ng bangin. Ang malakas na hangin ay tila nagbababala sa trahedyang darating. Benjo, anong gagawin mo? Anak, huwag! Sigaw ni Luningning sa gitna ng takot. Kung mawawala kayo, sa amin din naman pupunta ang lahat ng ari-arian. Bulong ni Benjo na may halong baliw ng ngiti. Salamat sa lahat, Nay, pero oras na para magpahinga ka na. Sa isang malakas na tulak, naramdaman ni Luningning ang pagkawala ng lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang kanyang huling nakita bago siya lamunin ng kadiliman ay ang kanyang 3 anak na nakatayo sa itaas. Si Benjo na walang bakas ng pagsisisi, si Rico na tumalikod na agad at si Emil na nakatitig sa kanya ng may halong sindak habang ang kanyang kamay ay nakakuyom sa kanyang cellphone sa loob ng bulsa. Walang hiyaw na lumabas sa bibig ni Luningning. Ang tanging nararamdaman niya ay ang hapdi ng pagtataksil na mas masakit pa kaysa sa anumang pagkakauntog niya sa mga bato sa ibaba. Ang bawat sakripisyo, ang bawat gabing hindi siya natulog para bantayan ang kanilang lagnat, ang bawat subo ng pagkain na ibinigay niya sa kanila habang siya ay nagugutom, lahat ng iyon ay naglaho kasabay ng kanyang pagbulusok sa malamig at malalim na dagat. Ang huling imahe sa kanyang isipan ay hindi ang galit, kundi ang isang malaking katanungan na hinding-hindi niya masagot. Bakit? Ang katahimikan ng gabi ay muling bumalot sa bangin ng pighati. Tila walang nangyaring krimen. Ang dapit hapon ay natapos na at ang kadiliman ay nagsimula ng maghari. Malayo sa karahasan ng bangin ng pighati, ang hangin sa Hacienda Esperanza ay may dalang kapayapaan. Bawat hapon, si Don Alvaro Montesillo, ang may-ari ng malawak na lupain, ay laging naglalakad sakay ng kanyang kabayong si Relampago. Ito ang kanyang ritual, isang paraan upang takasan ang mga multo ng nakaraan na pilit bumabalik sa katahimikan ng kanyang mansyon. Habang tinatahak nila ang landas sa tabi ng sapa na nasa paanan ng hasyenda, biglang huminto si Relampago. Nagtaka si Don Alvaro. Sanay ang kanyang kabayo sa daan na yon. Ngunit ngayon, tila may panganib itong naramdaman. Anong problema, Relampago? Mahinahon niyang tanong habang hinihimas ang leeg ng kabayo. Itinuro ng kabayo ang kanyang ulo patungo sa isang kumpol ng matataas na talahib malapit sa pampang. May narinig si Don Alvaro, isang mahinang ungol, tila nagmumula sa isang nasasaktang hayop. Bumaba siya sa kabayo at dahan-dahang lumapit. Ang kanyang kamay ay nakahanda sa anumang panganib, ngunit ang kanyang nakita ay hindi isang hayop. Sa gitna ng putik at mga tuyong dahon, nakahandusay ang isang babae. Ang kanyang damit ay punit-punit at puno ng dugo. Ang kanyang katawan ay puno ng mga galos at pasa. Mukha siyang wala ng buhay. Ngunit nang akmang tatalikod na si Don Alvaro upang tumawag ng tulong, nakita niya ang bahagyang paggalaw ng mga daliri nito. Mabilis siyang lumuhod sa tabi nito. Inalis niya ang ilang hibla ng buhok na tumatakip sa mukha ng babae. Doon, sa kabila ng dumi at sugat, nakita niya ang isang pares ng matang bahagyang bumukas. Walang pagkilala, walang liwanag, ngunit mayroong isang maliit na kislap ng buhay. Isang kislap na nagsasabing lumalaban pa ito.
Diyos ko! Bulong ni Don Alvaro. Binuhat niya ng buong ingat ang babae. Hindi niya alintana ang bigat nito o ang dugong bumahid sa kanyang damit. Ang tanging nasa isip niya ay ang kislap na yon. Isang kislap na matagal na niyang hindi nakikita sa mundo. Pagdating sa mansyon, sinalubong siya ng kanyang matapat na kasambahay, si Alonsina. Don Alvaro, ano pong nangyari? Gulat na tanong nito. Tumawag ka ng Doktor Sina. Bilis! Utos ni Don Alvaro habang maingat na inihiga ang babae sa isang silid panauhin. Sa loob ng ilang araw, ang silid na yon ay naging isang silid ng pag-asa at pag-aalala. Si Alonsina ay hindi umalis sa tabi ng babae. Pinupunasan ang kanyang lagnat at pinapalitan ang kanyang mga benda. Si Don Alvaro naman ay laging nasa labas lang ng pinto. Tahimik na nagbabantay, ang kanyang puso ay nakakaramdam ng isang kakaibang koneksyon sa babaeng hindi niya kilala. Mayroon sa kalagayan nito na nagpapaalala sa kanya ng sarili niyang pighati, ng sarili niyang kawalan ng hustisya. Isang gabi, nang si Alonsina ay kumuha ng malinis na tubig, narinig ni Don Alvaro ang isang mahinang paggalaw mula sa loob. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Ang babae ay gising na. Ang mga mata nito ay dilat na dilat, puno ng pagkalito at takot. Tila isang bagong silang na sanggol sa isang mundong hindi pamilyar. Nasaan ako? Tanong nito. Ang boses ay paos at mahina. Nasa ligtas kang lugar, sagot ni Don Alvaro na natili sa may pintuan upang hindi ito takutin. Sinubukan ng babae na bumangon, ngunit napahiga siyang muli dahil sa sakit. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang maglakbay sa kabuuan ng silid, hanggang sa napako ang tingin niya sa isang salamin na nakasabit sa dingding. Dahan-dahan siyang umupo, tinitiis ang sakit, at dinala ang kanyang mga kamay sa kanyang mukha. Hinaplos niya ang kanyang pisngi, ang kanyang noo, ang kanyang buhok. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagtataka. Sino ang babaeng yan? Tanong niya. Ang tinig ay nanginginig. Sino ako? Pumasok si Don Alvaro sa silid. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang awa na mas matindi pa sa lungkot. Ang babae ay hindi lamang nawalan ng lakas, kundi nawalan din ng pagkakakilanlan. Siya ay isang blangkong pahina na nabahiran ng dugo at pait. Hindi ko alam. Malumanay niyang sagot. Natagpuan kita sa may pampang na walang malay, walang anumang pagkakakilanlan. Yumuko ang babae. Ang kanyang mga balikat ay nagsimulang manginig. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa isang malalim na pakiramdam ng kawalan. Ang pagiging walang pangalan, walang nakaraan, ay isang uri ng kamatayan sa sarili nito. Hindi alam ni Don Alvaro kung ano ang nagudyok sa kanya, ngunit lumapit siya at naupo sa isang silya sa tabi ng kama. Habang hindi mo pa naaalala ang lahat, sabi niya, kailangan natin ng maitatawag sa'yo. Tumingin ang babae sa bintana. Ang gabi ay malalim na at ang kalangitan ay puno ng mga bituin. Ang kanyang mga mata ay napako sa isang partikular na bituin na nagniningning ng mas maliwanag kaysa sa iba. Alam mo ba? Sabi ni Don Alvaro, sinusundan ng kanyang tingin. May mga pangalan ang bawat bituin. Sila ang nagsisilbing gabay sa mga nawawala. Isang simbolo ng pag-asa sa gitna ng kadiliman. Tumingin sa kanya ang babae. Ang mga mata ay may bahid ng pag-asa sa unang pagkakataon. Elara, bulong ni Don Alvaro. Iyon ang pangalan ng isang bituin. Isang pangalan para sa isang bagong simula. Kung papayag ka, iyon muna ang itatawag namin sa'yo. Dahan-dahang tumango ang babae. Inulit niya ang pangalan sa kanyang mga labi. Tila isang salitang banyaga na unti-unti niyang inaangkin. Elara. Sa gabing iyon, tinanggap ni Elara ang kanyang bagong pangalan. Ngunit habang siya ay natutulog, ang kapayapaan ay hindi pa rin buo. Sa kanyang mga panaginip, may 3 anino ng mga lalaki na patuloy na bumabalik.
Hindi niya makita ang kanilang mga mukha, ngunit nararamdaman niya ang kanilang presensya. Isang presensya na nagdudulot ng isang pakiramdam na mas masakit pa sa kanyang mga sugat, isang pakiramdam ng pagtataksil na nakatatak sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, kahit na ang kanyang isip ay wala nang maalala. Ang bahay na dating puno ng amoy ng bagong lutong pagkain ay napalitan ng amoy ng mga kandila at bulaklak para sa patay. Sa gitna ng sala, nakahimlay ang isang puting kabaong. Isang kabaong na walang laman, isang simbolo ng kasinungalingang binuo ng tatlong magkakapatid. Si Benjo, bilang panganay, ang siyang nangunguna sa pag-arte. Nakatayo siya sa tabi ng kabaong. Ang kanyang mga mata ay bahagyang namumugto. Pinipiga niya ang kanyang mga mata, paminsan-minsan upang pilit na magpaluha, habang tinatanggap ang pakikiramay ng mga kapitbahay. "Salamat po sa pagdating," sabi niya sa isang malungkot na boses. "Biglaan po ang lahat, hindi namin kinaya." Sa kanyang isipan, binibilang niya ang mga oras. Kailangan nilang matapos ang burol na ito para makuha na ang death certificate at maisara ang bentahan ng lupa. Ang bawat yakap ng pakikiramay ay parang isang sagabal sa kanyang mga plano. Si Rico naman ay nakaupo sa isang sulok, abala sa pag-scroll sa kanyang cellphone, ngunit mabilis itong itatago kapag may lumalapit. Ang kanyang suot na itim na polo ay mas mahal pa kaysa sa lahat ng bulaklak sa silid. Ang kanyang pagluluksa ay nasa kanyang pananamit, hindi sa kanyang puso. Samantala, si Emil ay tila isang estatwa. Nakaupo siya sa pinakamadilim na bahagi ng silid. Ang mga mata ay nakatitig sa sahig. Ang mukha ay blangko. Hindi siya umiiyak. Hindi siya nagsasalita. Ang tingin ng mga tao sa kanya ay isang anak na nasa estado ng matinding pagkabigla. Ngunit ang totoo, ang katahimikan ni Emil ay hindi dahil sa pagkabigla, kundi dahil sa bigat ng konsensya na unti-unting dumudurog sa kanya. Kawawang mga bata, bulong ng isang matandang babae. Napakabait pa naman ng kanilang ina, si Luningning. Narinig ito ni Benjo at mas lalo niyang piniga ang kanyang mga mata. Isa pang araw ng pagpapanggap. Kinabukasan, pagkatapos ng pekeng libing, hindi na nagsayang ng oras ang magkakapatid. Dumiretso sila sa opisina ng isang developer na matagal nang may interes sa kanilang lupa. Ang amoy ng kandila ay napalitan ng amoy ng bagong pera. Sa harap nila, sa ibabaw ng isang makintab na mesa, inilatag ng developer ang makakapal na tali ng pera. Ang tunog ng paper bill counter ay musika sa pandinig ni Benjo at Rico. Ang kanilang mga mata ay kumikinang sa kasakiman. Ang mga anino ng kanilang ina ay pansamantalang naglaho. "Narito na ang buong bayad ayon sa ating kasunduan," sabi ng developer habang itinutulak ang pera palapit sa kanila. Habang pauwi, sa loob ng sasakyan, nagsimula ang tunay na kulay ng bawat isa. "Akin na ang parte ko," sabi ni Rico. Ang mga mata ay nakatutok sa bag na puno ng pera. "May bibili na akong bagong kotse at mga damit. Kailangan kong magmukhang presentable sa mga kliyente ko." "Teka muna," sagot ni Benjo. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela. "Unahin muna natin ang utang ko. Alam mo kung gaano kadelikado ang mga taong pinagkakautangan ko. Pagkatapos noon, saka natin pag-uusapan ang parte mo." "Anong sabi mo?" Galit na sigaw ni Rico. "Kasama ako sa plano, kaya may karapatan ako sa pera. Huwag mong soluhin yan." "Pwede ba? Tumigil na kayo," mahinang sabi ni Emil mula sa likod. Ito ang unang pagkakataon na nagsalita siya ng buong araw. "Hindi ba kayo nakokonsensya? Pera yan na galing sa buhay ni nanay." Biglang inapakan ni Benjo ang preno. Huminto ang sasakyan sa isang madilim na eskinita. Hinarap niya ang kanyang bunsong kapatid. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. "Uulitin mo pa ang sinabi mo, Emil," banta niya. "Gusto mong isunod kita kay nanay?
Kung hindi dahil sa'yo at sa cellphone mong yan, baka mas malinis pa sana ang lahat. Kaya manahimik ka kung ayaw mong pagsisihan ang pagiging duwag mo. Napayuko si Emil, nanginginig sa takot. Ang alaala ng pagbabanta ni Benjo sa kanyang kasintahan matapos ang insidente ay bumalik sa kanyang isipan. Wala siyang nagawa noon at wala siyang magagawa ngayon. Pagdating sa bahay, ikinulong ni Emil ang sarili sa kanyang kwarto. Kinuha niya ang isang lumang litrato ng kanyang ina. Si Luningning ay nakangiti sa litrato. Ang mga mata ay puno ng pagmamahal. Niyakap ni Emil ang larawan at humagulgol ng walang tunog. Ang bigat sa kanyang dibdib ay halos hindi na niya makayanan. Ang bawat perang nakita niya kanina ay parang mainit na bakal na pumapaso sa kanyang kaluluwa. Samantala, sa sala, binibilang ni Benjo ang pera. Ang kanyang mukha ay seryoso. Kailangan niyang siguraduhin na sapat ito para patahimikin ang mga buwitreng naghihintay sa kanya. Sa wakas, pagkatapos ng lahat ng ito, makakahinga na siya ng maluwag o iyon ang akala niya. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang hindi rehistradong numero. Kinabahan siya, pero sinagot niya ito. Hello? Benjo Sandoval, sabi ng isang malamig at pamilyar na boses sa kabilang linya. Ito ang kanyang pinagkakautangan. Nabalitaan ko ang nangyari sa nanay mo. Nakikiramay ako. Mayroong sarkasmo sa boses nito na nagpatindig ng balahibo ni Benjo. Nakuha ko na ang pera mo. Magkita tayo bukas. Mabuti, sabi ng lalaki. Nagkaroon ng isang maikling katahimikan bago ito muling nagsalita. Pero alam mo Benjo, nagtataka lang ako. Tamang-tama ang pagkamatay ng nanay mo sa araw na kailangan mo ng malaking pera, ano? Ang sabi sa balita, aksidente daw. Pero may isa pa akong narinig, isang secret. At alam mo, ang mga secret, mahalang halaga. Nanigas si Benjo sa kanyang kinauupuan. Ang pera sa kanyang harapan ay biglang naging mga basurang papel. Ang pakiramdam ng tagumpay ay napalitan ng nagyayelong takot. Ang kanyang problema ay hindi pa tapos. Sa katunayan, ito ay nagsisimula pa lamang. Lumipas ang ilang buwan. Ang mga sugat sa katawan ni Elara ay unti-unti nang naghilom. Sa ilalim ng mapagkalingang bubong ng Hacienda Esperanza, ang babaeng walang alaala ay dahan-dahang natutong ngumiti muli. Ang bawat umaga ay sinasalubong niya hindi ng takot, kundi ng huni ng mga ibon at amoy ng mga bulaklak sa hardin ni Don Alvaro. Ang hardin na yon ang naging kanlungan niya. Doon sa gitna ng mga rosas, tila nahahanap niya ang kapayapaan na matagal nang ipinagkait sa kanya. Isang hapon, habang tinutulungan niya si Don Alvaro na mag-alis ng mga tuyong dahon sa mga halaman, ang kanilang mga kamay ay nagkadikit. Isang mabilis, hindi sinasadyang pagdampi, ngunit sapat na iyon para magdulot ng isang kuryenteng gumapang sa buong katawan ni Elara. Agad niyang binawi ang kanyang kamay, ang kanyang pisngi ay bahagyang namula. Pasensya na, sabi ni Don Alvaro. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang karaniwang seryosong mukha. Mag-ingat ka sa mga tinik. Sa salamat po, nauutal na sagot ni Elara. Sa mga sandaling iyon, ang paghanga niya sa lalaki ay lalong lumalalim. Hindi lamang dahil iniligtas siya nito, kundi dahil sa paraan ng kanyang pagtingin sa kanya. Hindi bilang isang pasanin o isang misteryo, kundi bilang isang tao na karapat-dapat sa respeto at pag-aaruga. Nakikita niya ang lungkot sa mga mata ni Don Alvaro, isang lungkot na tila kasing sukat ng kanyang sariling kawalan, at sa hindi maipaliwanag na dahilan, nais niyang pawiin iyon. Habang nagpapatuloy sila sa kanilang gawain, narinig nila ang musika mula sa radyong binuksan ni Alonsina sa loob ng mansyon, isang pamilyar na himig ng isang lumang kundiman. Magandang pakinggan, sabi ni Elara, sinusubukang ibalik ang normalidad sa pagitan nila. Ngumiti si Don Alvaro.
Mahilig si Sina sa mga ganyang tugtugin. Nagpapaalala daw sa kanya ng kanyang kabataan. Nagpatuloy ang musika at sinabayan ito ng isang malambing na tinig ng isang mga awit. Isang awit na tila idinuduyan ng puso. Isang uyayi, isang awit pampatulog sa bata. Sa ugoy ng duyan, Sinta, sanay di magising. Sa unang nota pa lamang ng kanta, may biglang kumirot sa ulo ni Elara. Napahawak siya sa kanyang sentido. Ang kanyang paghinga ay biglang bumigat. Ang pamilyar na himig ay tila isang susi na pilit binubuksan ang isang nakakandadong pinto sa kanyang isipan. Elara, ayos ka lang? Nag-aalalang tanong ni Don Alvaro. Hindi siya makasagot. Ang tunog mula sa radyo ay biglang lumakas, umalingaw-ngaw sa kanyang tainga. Ang paningin niya ay nagsimulang manlabo. At sa gitna ng pagkahilo, tatlong imahe ang biglang sumulpot sa kadiliman ng kanyang isipan. Tatlong malabong mukha ng mga bata. Nakangiti sa kanya. Isang pakiramdam ng dalisay na pagmamahal ang bumalot sa kanyang puso. Isang pagmamahal na kasing lalim ng karagatan. Ngunit kasunod ng pagmamahal na yon ay isang matinding kirot. Ang mga nakangiting mukha ay biglang naglaho, napalitan ng isang pakiramdam ng pagbagsak, ng malamig na tubig, at ng nakabibinging katahimikan. Ah! Sigaw niya, napaluhod sa lupa habang sapo ang kanyang ulo. Mabilis siyang dinaluhan ni Don Alvaro. Inalalayan siya nito. Ang mga mata ay puno ng pag-aalala. Elara, anong nangyayari sa'yo? Hindi ko alam. Ang sakit. Hikbi ni Elara habang nanginginig. May nakita ako. Mga bata. Pero nawala sila. Niyakap siya ni Don Alvaro ng mahigpit. Shhh! Narito lang ako. Ligtas ka. Bulong niya. Sinusubukang pakalmahin ang nanginginig na katawan ng babae. Ipinasok niya si Elara sa loob ng bahay at pinainom ng tubig. Nang mahimasmasan ito, ang takot ay malinaw na nakaguhit sa mukha nito. Ang kapayapaang kanyang naramdaman kanina ay parang salamin na biglang nabasag. Ang kanyang nakaraan, na dati ay isang blangkong pader lamang, ngayon ay isang madilim na lagusan na puno ng mga aninong hindi niya makilala. Sa mga bisig ni Don Alvaro, naramdaman ni Elara ang seguridad. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, isang bagong takot ang umusbong. Sino ang mga bata sa kanyang isipan? At bakit ang alaala ng pagmamahal sa kanila ay laging sinusundan ng alaala ng matinding sakit at pagtataksil ng gabing iyon? Hindi naging mahimbing ang tulog ni Elara. Ang mga anino ay patuloy na bumabagabag sa kanya. Sa gitna ng kanyang panaginip, narinig niya ang sarili niyang tinig. Isang tinig na puno ng pananabik at pighati. Paulit-ulit na bumibigkas ng dalawang salita. Anak ko, 1 taon. Halos 1 taon na ang lumipas mula nang unang imulat ni Elara ang kanyang mga mata sa Hacienda Esperanza. Ang dating blangkong isipan ay napuno na ng mga bagong alaala. Ang amoy ng mga rosas sa hardin, ang init ng kape na inihahain ni Alonsina tuwing umaga, at ang malalim ngunit malumanay na tinig ni Don Alvaro. Ang hasyenda ang naging mundo niya. Ang katahimikan nito ang naging lunas sa isang sugat na hindi niya matandaan kung saan nagmula. Isang maaliwalas na umaga, naisipan ni Elara na tulungan si Alonsina na maglinis sa lumang bodega ng mansyon. Ito ay isang lugar na bihirang buksan, puno ng mga lumang kasangkapan na nababalutan ng puting tela, tila mga multo mula sa nakaraan ni Don Alvaro. Naku iha, mag-iingat ka sa alikabok, paalala ni Alonsina habang iniaabot kay Elara ang isang basahan. Gagamitin kasi natin itong mga lumang dyaryo para sapinan ang mga estante. Habang nag-aalis ng agiw sa isang aparador, kumuha si Elara ng isang tumpok ng lumang pahayagan. Ang papel ay naninilaw na at marupok. May amoy ng kalumaan. Habang inilalatag niya ang isang pahina, ang kanyang mga mata ay walang malay na nagbasa ng mga lumang balita. Mga kwento ng politika, showbiz,
at mga patalastas na laos na. Ngunit sa isang maliit na seksyon sa ibabang bahagi ng pahina, sa ilalim ng titulong obituaryo, isang larawan ang kumuha ng kanyang atensyon. Isang larawan ng isang babaeng nakangiti. Medyo malabo dahil sa pagkakaimprenta, ngunit ang ngiting iyon, meron itong pamilyar na kurot sa kanyang puso. Ang kanyang mga kamay ay biglang nanlamig. Ang paghinga niya ay tila nahinto sa kanyang lalamunan. Binasa niya ang pangalan sa ilalim ng larawan. Luningning Sandoval. Ang pangalan ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, isang dayuhang salita na may kakaibang bigat, galing sa Barangay Silangan. At sa ibaba noon, nakasulat ang mga salitang nagpabagsak sa kanyang mundo. Nagpapaabot ng taos-pusong pakikiramay ang mga naulilang anak, Benjo, Rico, at Emil. Benjo, Rico, Emil. Ang tatlong pangalan ay parang kulog na yumanig sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Sa isang iglap, ang blangkong pader sa kanyang isipan ay gumuho. Ang mga anino sa kanyang panaginip ay biglang nagkaroon ng mga mukha. Ang mga pira-pirasong alaala ay bumuo ng isang buong, nakapanlulumong larawan. Ang malamig na hangin sa bangin ng pighati. Ang matatamis na salita ng kanyang mga anak. Ang papel na pilit ipinapapirma sa kanya. Ang mga salitang tumusok sa kanyang puso. Pabigat na kayo sa amin. Nakita niya ang mukha ni Benjo, malamig at walang emosyon. Narinig niya ang tawa ni Rico, puno ng pangungutya. At nakita niya si Emil, nakatungo. Tuwag, walang ginawa. Naramdaman niya muli ang malakas na tulak, ang pagkawala ng lupa sa kanyang mga paa, ang pagbagsak, ang sakit, ang pait, ang pagtataksil. Ako si Luningning. Nabitiwan niya ang dyaryo. Ang mga pahina ay nagkalat sa sahig. Napaluhod siya, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang sapo ang kanyang bibig, pinipigilan ng isang sigaw na nagmumula sa kanyang kaluluwa. Ang babaeng kilala bilang Elara ay naglalaho, nilalamon ng nagbabalik na pighati ni Luningning Sandoval. Elara, anong nangyari? Ang boses ni Don Alvaro ay nagmula sa pintuan. Mabilis itong lumapit nang makita siyang nakaluhod at nanginginig. Inakala nito na sinumpong na naman siya ng sakit ng ulo. Elara, tumingin ka sa akin, sabi nito. Hinawakan ng kanyang mga balikat. Dahan-dahan, itinaas ni Luningning ang kanyang ulo. Ngunit ang mga matang sumalubong kay Don Alvaro ay hindi na ang mga mata ni Elara na laging may bakas ng pagkalito. Ang mga matang nakatitig sa kanya ngayon ay puno ng apoy. Isang apoy na nagliliyab sa galit, sakait, at isang determinasyon na nakakatakot pagmasdan. Napahinto si Don Alvaro. Ang babaeng nasa harapan niya ay hindi na ang mahinang babae na kanyang iniligtas. Ito ay isang estranghero, isang babaeng binuhay mula sa libingan ng mga kasinungalingan. Tinitigan siya ni Luningning. Ang kanyang mga labi ay nanginginig, hindi sa takot, kundi sa bagsik ng damdaming ngayon lang niya muling naramdaman. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay sumisigaw ng isang salita. Hustisya. Sa isang tinig na malamig at matigas na parang bakal, nagsalita siya. Hindi ako patay at babalikan ko sila. Ang katahimikan sa loob ng malawak na aklatan ni Don Alvaro ay mas mabigat kaysa sa alinmang katahimikan na narinig na niya noon. Sa kanyang harapan, nakaupo si Luningning o ang babaeng dati niyang kilala bilang Elara. Ngunit ang bawat bakas ng kahinaan at pagkalito ay napawi na, napalitan ng isang matigas na ekspresyon na tila inukit mula sa bato. Dinala niya ito sa aklatan matapos ang pagkahimatay nito sa bodega. Inabutan niya ito ng isang tasa ng mainit na tsa. Ngunit hindi ito ginalaw ng babae. Ang mga mata nito ay nakatitig sa kawalan, tila muling binabalikan ang bawat sandali ng bangungot na bumuo sa kanyang nakaraan. Ikaw na ang magkwento, kung handa ka na.
Basag ni Don Alvaro sa katahimikan. Huminga ng malalim si Luningning at nagsimula siyang magsalita. Ang bawat salita ay parang patak ng lason. Ikinuwento niya ang kanyang buhay ng sakripisyo, ang pagtataguyod sa kanyang 3 anak ng mag-isa. Ikinuwento niya ang pag-asang dala ng pag-uwi ng mga ito para sa isang hapunan, ang paborito nilang adobong manok na kanyang inihanda. Ikinuwento niya ang paglalakbay patungo sa bangin ng pighati, ang malamig na tinig ni Benjo, ang panunuya ni Rico, at ang nakabibinging pananahimik ni Emil. Habang siya ay nagsasalita, walang luhang pumapatak mula sa kanyang mga mata. Ang kanyang pighati ay mas malalim pa kaysa sa mga luha. Ito ay isang tuyong galit, isang sugat na hindi na nagdurugo, ngunit patuloy na kumikirot. Nakikinig si Don Alvaro. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa ibabaw ng kanyang mesa. Ang kwento ni Luningning ay gumising sa isang natutulog na halimaw sa kanyang dibdib. Ang sarili niyang galit sa kawalang katarungan na dulot ng kasakiman. Ang bawat detalye ng pagtataksil ay nagpaalab sa kanyang poot. Nang matapos si Luningning, ang tanging maririnig ay ang pagtibok ng lumang orasan sa dingding. Tumayo si Don Alvaro. Lumakad siya patungo sa isang maliit na mesa sa gilid ng silid. Mayroon dong isang larawan na laging nakatalikod. Isang larawan na hindi niya magawang harapin araw-araw. Ngayon, sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, hinarap niya ito. Alam mo ba, Luningning, panimula niya, ang kanyang boses ay bahagyang garalgal. Hindi lang ikaw ang biktima ng kasakiman. Iniharap niya ang litrato kay Luningning. Ito ay larawan ng isang masayang pamilya, isang nakababatang Don Alvaro, isang magandang babae, at isang maliit na batang babae na may malaking laso sa buhok. Ito si Elena, ang aking asawa, at si Sofia, ang aming nag-iisang anak. Nasa tugatog ako ng aking karera noon. Sa Maynila, mayroon akong isang business partner na aking itinuring na kapatid, ngunit nilinlang niya ako. Ninakaw niya ang pera ng kumpanya. Nang malaman ko at nagbanta akong isisiwalat ang lahat, gumawa siya ng paraan para patahimikin ako. Pinutol niya ang preno ng sasakyan ko. Ngunit sa araw na yon, hindi ako ang gumamit ng sasakyan. Ang aking mag-ina ang naaksidente. Ang sakit sa mga mata ni Don Alvaro ay sumasalamin sa sakit na nararamdaman ni Luningning. Namatay sila at ang lalaking iyon ay hindi kailanman naparusahan. Ginamit niya ang pera para bilhin ang hustisya. Dahil doon, tinalikuran ko ang lahat at nagtago ako dito sa Hacienda Esperanza. Akala ko, dito ako makakahanap ng kapayapaan. Pero ang totoo, nagtatago lang ako sa sarili kong galit. Ibinalik niya ang tingin kay Luningning. Ang kanyang mga mata ay may bagong determinasyon. Ang kwento mo, Luningning, ay gumising sa akin. Ang kasakiman na pumatay sa aking pamilya ay ang parehong kasakiman na halos pumatay sa iyo. Hindi na ako maaaring magtago pa. Lumapit siya kay Luningning. Inilahad niya ang kanyang kamay. Hindi ka nag-iisa sa laban na ito. Nag-alinlangan si Luningning sa simula, ngunit nang makita niya ang sinseridad sa mga mata ni Don Alvaro, ang pagtitiwala ay nagsimulang bumalik sa kanyang puso. Hinawakan niya ang kamay nito. Tutulungan kitang makuha ang hustisya, sabi ni Don Alvaro. Ang kanyang pagkakahawak ay mahigpit at puno ng paninindigan. Ang hustisya para sa iyo ay hustisya na rin para sa akin. Sa mga sumunod na oras, ang aklatan ay naging isang silid ng pagpaplano. Ang pighati ay napalitan ng diskarte. Ang galit ay naging inspirasyon. Ayon sa dyaryo, 1 taon na mula nang ikaw ay namatay, sabi ni Don Alvaro. Siguradong magkakaroon sila ng isang uri ng pag-alaala, isang anibersaryo, para mapanatili ang kanilang pekeng pagluluksa sa harap ng mga tao. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Luningning. At doon ako magpapakita. Eksakto. Sang-ayon ni Don Alvaro.
Magpapakita ka na parang isang multo mula sa nakaraan, handang isambulat ang kanilang mga kasalanan. Ngunit kailangan nating itong gawin ng tama. Kailangan natin ng ebidensya. Kailangan natin ng mga testigo. Ang gabi ay lumalim. Ngunit para sa dalawang kaluluwang sinugatan ng nakaraan, ito ang simula ng isang bagong umaga. Isang umaga kung saan ang hustisya ay hindi na isang pangarap, kundi isang plano na handa ng isakatuparan. Nang maihatid ni Don Alvaro, si Luningning sa kanyang silid, dumiretso siya sa kanyang telepono. Dinayal niya ang numero ng kanyang pinagkakatiwalaang abogado at private investigators sa Maynila. Nang may sumagot sa kabilang linya, ang boses ni Don Alvaro ay kalmado ngunit may bigat ng bakal. "Arturo," sabi niya, "kailangan ko ng tulong mo. May kailangan tayong pabagsakin." Ang pera ay may kakayahang magpatahimik ng maraming bagay, ngunit hindi ng isang nagdurusang konsensya. Habang sina Benjo at Rico ay abala sa paglustay ng kanilang kayamanan, si Benjo sa pagbabayad ng mga utang at pagpapakita ng kapangyarihan, si Rico sa pagbili ng mga mamahaling gamit para sa kanyang magarbong pamumuhay, si Emil naman ay nabubuhay sa isang personal na impyerno. Ang malaking bahay na kanilang tinitirhan ay naging isang kulungan at ang bawat sulok nito ay may dalang anino ng kanyang ina. Hindi na siya makatulog ng mahimbing. Gabi-gabi, binabangungot siya. Sa kanyang panaginip, lagi niyang nakikita ang kanyang ina. Nakatayo sa paanan ng kanyang kama. Hindi ito galit. Hindi ito sumisigaw. Nakatayo lang ito roon, ang damit ay puno ng putik at basa ng tubig dagat. Ang mga mata ay puno ng isang malalim na kalungkutan at lagi iisa lang ang tanong nito. Isang tanong na bumabaon na parang punyal sa kanyang puso. "Bakit, anak?" Gigising si Emil na sumisigaw. Ang katawan ay basang-basa ng malamig na pawis. Ang kanyang paghinga ay halos maubos. Ang tiktak ng orasan sa kanyang dingding ay tila naging isang pagbilang. Isang pagbilang patungo sa isang kaparusahang hindi niya matatatakasan. Ngunit hindi lang ang kanyang ina ang gumugulo sa kanyang isipan. May isa pang multo na patuloy na bumabagabag sa kanya. Si Lyra, ang kanyang kasintahan. Ang huling pagkikita nila ay malinaw pa rin sa kanyang alaala. Sa isang sandali ng kahinaan, naibulalas niya ang masamang balak ng kanyang mga kapatid. Nakita niya ang takot at pagkasuklam sa mga mata ni Lyra. At pagkatapos noon, nawala na lang ito na parang bula. Isang araw, habang nag-iisa sa kanyang kwarto, binuksan ni Emil ang kanyang pitaka. Nandoon pa rin ang isang maliit na litrato nila ni Lyra, nakangiti. Naalala niya ang banta ni Benjo matapos niyang malaman na may ibang nakaalam ng kanilang plano. Isang maling galaw mo lang, Emil, at baka pati siya ay kailanganing magpahinga ng mahaba. Sabi nito, ang mga salita ay kasing lamig ng yelo. Dahil sa pinaghalong takot at kaunting tapang na nagmula sa desperasyon, nilapitan niya si Benjo na nooy umiinom ng mamahaling alak sa sala. "Kuya," nanginginig niyang panimula. "Si Lyra, may balita ka na ba sa kanya?" Tumingin si Benjo sa kanya. Isang mapanganib na kislap ang dumaan sa mga mata nito. Ibinalibag nito ang baso sa mesa. "Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, nakalimutan mo na ang babaeng iyon. Kung nasaan man siya ngayon, mas mabuti na yon para sa kanya at para sa atin." "Pero kuya, nag-aalala lang ako." "Nag-aalala?" Putol ni Benjo. Tumayo ito at lumapit sa kanya. Ang amoy ng alak ay malakas. "Dapat mas nag-aalala ka sa sarili mo. Kung hindi ka sana naging madaldal, wala tayong problema. Kaya kung ako sa'yo, Emil, manahimik ka na lang. Maging masaya ka na lang sa perang nakuha natin at itikom mo ang bibig mo." Umatras si Emil. Ang kaunting tapang ay muling nilamon ng takot. Wala siyang kalaban-laban sa kanyang kapatid. Isang linggo bago ang unang anibersaryo ng kamatayan ng kanilang ina, tinipon sila ni Benjo. "Kailangan nating maghanda," sabi ni Benjo na may ngiti sa labi.
Magpapamisa tayo at magpapahanda ng malaking salo-salo para sa unang death anniversary ni nanay. Kailangan nating ipakita sa buong barangay Silangan kung gaano natin siya kamahal para magmukha tayong mga mabuting anak. Ang mga salita ni Benjo ay tumama kay Emil na parang isang malakas na sampal. Isang malaking handaan, isang pagdiriwang para sa isang krimen na kanilang ginawa. Pakiramdam niya ay nasusukas siya. Ang ideya na muli silang magpapanggap, na muli silang tatanggap ng pakikiramay para sa isang kasalanang sila mismo ang may gawa, ay higit pa sa kaya niyang tiisin. Nang gabing iyon, habang nakakulong sa kanyang kwarto at pinakikinggan ng malakas na tawanan ni na Benjo at Rico sa baba, naramdaman ni Emil ang sukdulan ng pag-iisa at kawalan ng pag-asa. Kinuha niya ang kanyang cellphone, tinitingnan ang numero ni Lyra, umaasang sa isang milagro ay sasagutin nito ang kanyang tawag. Ngunit habang tinititigan niya ang screen, biglang umilaw ito. Isang mensahe ang dumating mula sa isang hindi pamilyar na numero. Nanginginig niyang binuksan ito. Ang mensahe ay maikli lamang, ngunit ang bawat letra ay tila isang pako na ibinabaon sa kanyang kabaong. Alam ko ang ginawa ninyo. Ang gabi bago ang anibersaryo ay bumalot sa Hacienda Esperanza ng isang kakaibang katahimikan. Hindi ito ang karaniwang kapayapaan na hatid ng malambing na simoy ng hangin, kundi isang katahimikan na may bigat. Ang katahimikan bago ang isang malakas na bagyo. Sa loob ng kanyang silid, nakatayo si Luningning sa harap ng salamin. Sa ibabaw ng kama ay nakalatag ang isang damit na pinili ni Alonsina para sa kanya. Isang simpleng puting bestida. Walang burda, walang palamuti. Simple, ngunit may dalang bigat ng dignidad. Sigurado po ba kayo dito, Nay Sina? Tanong ni Luningning. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Lumapit si Alonsina. Hindi nito alam ang buong detalye ng plano, ngunit nararamdaman nito ang kahalagahan ng gabing iyon. Hinawakan nito ang mga balikat ni Luningning. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa na hindi nangangailangan ng mga salita. Ang puti ay kulay ng katotohanan, mahinang sabi ni Alonsina. At ngayong gabi, iyon ang iyong sandata. Niyakap ni Luningning ang matandang kasambahay. Sa loob ng 1 taon, si Alonsina ang nagsilbing ina at kaibigan sa isang babaeng hindi kilala ang sarili. Ang yakap na yon ay isang pasasalamat na hindi kayang tumbasan ng anumang salita. Pagkatapos magbihis, lumabas si Luningning patungo sa terasa kung saan naghihintay si Don Alvaro. May dala itong 2 tasa ng mainit na tsa. Ang malamig na hangin ng gabi ay agad na naramdaman ni Luningning sa kanyang balat. Nilalamig ka ba? Tanong ni Don Alvaro. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Umiling si Luningning at tinanggap ang tasa. Hindi po. Ito ay kaba. Inamin niya sa wakas ang damdaming pilit niyang itinatago sa buong araw. Paano kung hindi ko kayanin? Paano kung sa oras na makita ko sila, ang galit ko ay mapalitan na naman ng awa? Tumingin si Don Alvaro sa malayo, sa kadiliman ng gabi. Ang pagiging ina ay hindi isang bagay na basta mo na lang huhubarin, Luningning. Normal lang na maramdaman mo yan, ngunit tandaan mo kung bakit mo ito ginagawa. Hindi ito para sa paghihiganti lamang. Ito ay para sa katarungan, para sa katotohanan. Huminga ng malalim si Luningning. Ang init ng tsa ay unti-unting nagbibigay lakas sa kanya. Natatakot ako na baka ang makita nila ay hindi ang inang sinaktan nila, kundi ang halimaw na nilikha nila. Ang makikita nila ay isang babaeng tumangging mamatay, mariing sabi ni Don Alvaro. Tinitingnan siya ng diretso sa mata. Isang babaeng mas matatag kaysa sa inaakala nila. Ano man ang mangyari bukas, kasama mo ako. Hindi kita iiwan. Sa mga salitang iyon, ang takot sa puso ni Luningning ay nagsimulang mapalitan ng isang nag-aalab na determinasyon. Tumingin siya
sa lalaking nagligtas hindi lang ng kanyang buhay, kundi pati na rin ng kanyang kaluluwa. Ang pasasalamat na nararamdaman niya ay higit pa sa pagkakaibigan. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, bumalik si Luningning sa kanyang silid. Muli siyang humarap sa salamin. Ngayon, ang nakikita niya ay hindi na isang biktima. Ang mga linya sa kanyang muka ay hindi na lamang mga marka ng pagod at sakripisyo. Ang mga ito ngayon ay mga mapa ng kanyang katatagan. Ang mga mata niya, na dati puno ng pagkalito, ay mayroon ng kislap ng isang mandirigma. Hindi na siya si Elara, ang babaeng walang nakaraan. Hindi na rin siya si Luningning, ang ina na handang magtiis sa lahat. Siya ang pinagsamang lakas at pait ng dalawang pagkataong iyon. Siya ay isang ina na babawiin ng hustisya hindi lang para sa kanyang sarili, kundi para sa alaala ng pagmamahal na kanyang ibinigay. Isang pagmamahal na tinraidor at tinapakan. Maya-maya, may kumatok sa pinto. Si Don Alvaro na. Oras na. Sa labas, ang isang itim na sasakyan ay naghihintay. Ang makina nito ay tahimik na umaandar. Walang nagsasalita habang sila ay sumasakay. Ang bawat isa ay abala sa sariling iniisip. Habang dahan-dahang umaandar ang sasakyan, papalayo sa Hacienda Esperanza, papalayo sa lugar ng kanyang pangalawang pagsilang. Tiningnan ni Luningning ang kanyang refleksyon sa madilim na bintana. Ang huling gabi ng katahimikan ay tapos na. Ang umaga ng pagtutuos ay paparating na. Handa na ako, bulong niya sa sarili. Isang pangako na sinaksihan ng madilim na kalangitan. Ang sasakyan ay huminto sa isang madilim na kanto. Sapat na malapit para marinig ang malakas na dasal at awitan mula sa maliit na kapilya ng barangay Silangan, ngunit sapat na malayo para hindi sila makita. Mula sa kinauupuan ni Luningning, tanaw niya ang mga taong kilala niya habang buhay. Mga kapitbahay, mga kaibigan, mga kumare. Lahat ay nakasuot ng itim, nagluluksa para sa kanya, para sa isang kasinungalingan. Handa ka na? Tanong ni Don Alvaro. Ang kanyang boses ay isang mahinang bulong sa gitna ng gabi. Huminga ng malalim si Luningning. Ang kanyang mga kamay ay malamig na parang yelo, ngunit ang kanyang puso ay nag-aalab. Tumango siya. Oras na. Mag-isang bumaba si Luningning sa sasakyan. Dahan-dahanan siyang naglakad palapit sa kapilya. Ang kanyang puting bestida ay tila kumikinang sa dilim. Isang aninong taliwas sa dagat ng mga itim na kasuotan. Huminto siya sa likuran, malapit sa malaking pinto na bahagyang nakaawang. Mula doon, naririnig niya ang boses ng kanyang panganay na anak, si Benjo, na nagsasalita sa mikropono. 1 taon na po ang nakalipas mula nang kunin sa amin ang aming pinakamamahal na ina. Simula ni Benjo, ang kanyang boses ay puno ng pekeng pighati. Isang ina na nagbigay ng lahat. Ang lagi niyang sinasabi sa amin, "Mga anak, kayo ang aking kayamanan." Kaya naman po, bilang pag-alaala sa kanyang walang kapantay na pagmamahal, kami po ay nangangako na ipagpapatuloy ang kanyang mabubuting gawa. Napakuyom si Luningning ng kanyang mga kamao. Ang mga salitang dati nagbibigay sa kanya ng ligaya ay ngayon mga salitang ginagamit bilang kasangkapan sa isang karumal-dumal na palabas. Hindi na niya kaya pang makinig. Sa isang kilos na puno ng determinasyon, itinulak niya ang 2 malaking pinto ng kapilya. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw. Ang lahat ng ingay ay biglang nahinto. Ang pari, ang mga nagdarasal, ang mga umiiyak. Lahat ay napatingin sa pintuan. Ang kanilang mga mata ay nanlaki sa hindi makapaniwalang pagkamangha at takot. Nakatayo si Luningning sa gitna ng daanan. Ang kanyang puting damit ay tila nagliliwanag sa gitna ng daan-daang kandila. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nagbabaga. "Multo," sigaw ng isang matandang babae.
At ang sigaw na yon ay sinundan ng kaguluhan. Ngunit bago pa man magtakbuhan ang lahat, nagsalita si Luningning. Ang kanyang boses na pinalakas ng galit at katarungan ay pumuno sa bawat sulok ng kapilya. Hindi ako multo. Ang lahat ay natigilan. Dahan-dahan siyang naglakad papalapit sa altar. Ang kanyang mga mata ay hindi inaalis sa tatlong lalaking nakatayo roon. Ang kanilang mga mukha ay mas maputla pa kaysa sa kabaong na nasa kanilang likuran. Si Benjo ay nakanganga. Ang mikropono ay halos mabitawan. Si Rico ay napaurong, tila nakakita ng kamatayan. At si Emil ay napaluhod. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig na parang isang dahon sa gitna ng bagyo. Ako si Luningning Sandoval. Pagpapatuloy niya, ang kanyang tinig ay matatag. Ang inang sinubukan nilang patayin, ang inang itinulak nila sa bangin ng pighati para lamang makuha ang isang pirasong lupa. Isang malakas na bulungan ang pumuno sa kapilya. Ang mga tingin ng pakikiramay ay napalitan ng pagdududa at pagkasuklam. Lahat ay nakatutok sa tatlong magkakapatid. "Walang hiya ka! Sinungaling!" sigaw ni Benjo na unang nakabawi sa pagkabigla. "Hindi namin alam kung sino ka. Isa kang impostor." "Impostor?" tanong ni Luningning. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. "Benjo, naaalala mo ba noong 7 taong gulang ka at nagkaroon ka ng tigdas? 3 gabi akong hindi natulog para lang punasan ang iyong lagnat. Rico, naaalala mo ba ang sapatos na matagal mo nang gusto? Ibinenta ko ang singsing na pamana sa akin ni Inay para lang mabili iyon para sa'yo. At ikaw, Emil," sabi niya. Ang kanyang boses ay bahagyang lumambot nang tumingin sa kanyang bunso. "Naaalala mo ba ang awit na lagi kong kinakanta sa'yo para makatulog ka?" Sa pagbanggit ng awit, tuluyan nang bumigay si Emil. Humagulgol siya ng malakas. "Nanay, patawarin niyo po ako, nanay." Ang pag-amin na yon ang siyang nagsilbing katibayan. Ang bulungan ay naging mga sigaw ng galit. Kasabay noon, ang mga pinto ng kapilya ay muling bumukas. Ngunit sa pagkakataong ito, mga pulis ang pumasok. Tahimik at mabilis ang kanilang pagkilos. Sa may pintuan, nakatayo si Don Alvaro at nang magtama ang kanilang mga mata, bahagya itong tumango kay Luningning. Isang tango ng tagumpay. Nilapitan ng mga pulis ang tatlong magkakapatid. "Hindi! Huwag niyo akong hawakan." Walang katotohanan ang sinasabi niya. Pagpupumiglas ni Rico, habang pinupusasan ng mga pulis si Benjo, ang kanyang mga mata ay puno ng walang kapantay na puot. Nakatitig ng diretso kay Luningning. Ang lahat ng pagpapanggap ay nawala na. Ang natira na lamang ay ang hubad na kasamaan. Sa gitna ng kaguluhan, isinigaw niya ang mga salitang hinding-hindi malilimutan ni Luningning. Mga salitang mas masakit pa kaysa sa pagtulak sa kanya sa bangin. "Sana namatay ka na lang talaga." Ang rehas na bakal at makapal na salamin ang nagsisilbing harang sa pagitan ni Luningning at ng kanyang bunsong anak. Ilang linggo na ang lumipas mula sa gabing iyon sa kapilya. Ang balita ay kumalat na parang apoy at ang pangalan ng mga Sandoval ay naging simbolo ng kasakiman at pagtataksil. Sa kabilang panig ng salamin, si Emil ay nakayuko. Ang kanyang dating malusog na pangangatawan ay nangayayat. Ang kanyang mga mata ay lubog sa kakulangan ng tulog at bigat ng pagsisisi. Ito ang unang pagkakataon na hinarap niya ang ina mula nang sila ay makulong. "Nay," basag niya sa katahimikan, ang kanyang boses ay halos isang pabulong. "Salamat po sa pagdalaw." Hindi nagsalita si Luningning. Hinintay niya lang. Alam niyang mayroon pa itong gustong sabihin. May kailangan po kayong malaman." Pagpapatuloy ni Emil, nanginginig ang mga labi. "Noong gabing iyon, sa bangin, may tumawag po para humingi ng tulong. Pero hindi po ako yon.
Kumunot ang noo ni Luningning. Ang kasintahan ko po, si Lyra. Siya po ang kumuha ng cellphone ko at palihim na tumawag sa pulisya. Narinig niya ang plano ni na Kuya Benjo. Pagkatapos po noon, tinakot siya ni Kuya. Sinabihan siyang huwag magpapakita kailanman. Kung hindi ay idadamay siya. Kaya po siya nawala. Natakot po ako, Nay. Duwag po ako. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Ang pag-amin na yon ay isang maliit na sinag ng liwanag sa isang napakadilim na kwento. Ang pagliligtas sa kanya ay hindi nagmula sa pagsisisi ng isang anak, kundi sa katapangan ng isang estranghero. Ngunit sa huli, ang mahalaga ay may isang taong kumilos. Tumingin si Luningning sa kanyang anak. Hindi na isang halimaw na puno ng kasakiman, kundi isang kahabag-habag na kaluluwang naligaw ng landas dahil sa kahinaan. Ang galit sa kanyang puso na matagal niyang inalagaan ay unti-unting napalitan ng isang damdaming mas komplikado. Awa. Itinukod niya ang kanyang palad sa malamig na salamin. Pinapatawad kita, anak. Napatingala si Emil. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at hindi makapaniwalang pag-asa. Pinapatawad ko ang iyong pagiging duwag, paglilinaw ni Luningning. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit may bigat. Ngunit kailangan mong harapin ang iyong pagkakamali. Ang batas ang hahatol sa krimen na ginawa ninyo, at iyon ang nararapat. Tumango si Emil. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang pisngi. Ang kapatawaran ng kanyang ina ay hindi ang magpapalaya sa kanya sa kulungan, ngunit ito ang magpapalaya sa kanyang kaluluwa. At sa ngayon, iyon ay sapat na. Pag-alis sa bilangguan, sinalubong si Luningning ng sikat ng araw at ng pamilyar na sasakyan ni Don Alvaro. Walang tanong na namutawi sa bibig nito. Naramdaman na niya ang bigat na nabawas sa balikat ng babae. Bumalik sila sa Hacienda Esperanza. Ang lugar na dati pansamantalang kanlungan ay ngayon isa ng tunay na tahanan. Kinabukasan, sabay silang nanood ng pagsikat ng araw sa terasa, may hawak na tasa ng mainit na kape. Ang kalangitan ay nagkulay ginto, nagpapahiwatig ng isang bagong simula. Luningning. Basag ni Don Alvaro sa katahimikan. Ang Hacienda Esperanza ay naging saksi sa iyong pangalawang pagsilang. Ngayon, gusto kong maging saksi ito sa ating bagong simula. Tumingin siya kay Luningning. Ang kanyang mga mata ay puno ng sinseridad at isang pagmamahal na nabuo sa gitna ng pighati at paghilom. Hayaan mo akong makasama ka sa bagong umaga na ito at sa lahat pa ng umagang darating. Isang nangiti, isang tunay, payapa at malayang nangiti ang sumilay sa mga labi ni Luningning sa unang pagkakataon. Hinawakan niya ang kamay ni Don Alvaro. Kasama mo. Sa mga sumunod na araw, ang kanilang mga umaga ay napuno ng mga bagong plano. Sa lamesa kung saan minsang nagplano sila ng paghihiganti. Ngayon ay nakalatag ang mga guhit at sulatin para sa isang bagong pangarap. Tatawagin natin itong Esperanza Foundation. Mungkahi ni Luningning. Isang lugar para sa mga babaeng inabuso at tinalikuran. Isang lugar kung saan matututo silang muling bumangon. Habang sila ay abala sa pagguhit ng logo, isang sulat ang dumating para kay Luningning. Galing ito sa isang hindi pamilyar na address. Nanginginig niya itong binuksan. Ginang Luningning, ako po si Lyra. Ligtas po ako. Nabasa ko po ang nangyari at labis po akong humahanga sa inyong katapangan. Ngayong alam ko na po na ligtas na ako, handa na po akong umuwi at tumestigo. Nagpapasalamat. Lira tinitigan ni Luningning ang sulat. Isang huling piraso ng palaisipan ang nalagay sa lugar. Tumingin siya kay Alvaro na nakangiti sa kanya. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Magkahawak kamay, sabay nilang pinanood ang ginintuang hapon sa Hacienda Esperanza. Ang kanilang mga puso ay puno ng pag-asa. Hindi para sa isang perpektong bukas,
kundi para sa isang kinabukasang may layunin, pagmamahal, at walang katapusang mga bagong umaga. At dito po nagtatapos ang ating kwento, mga minamahal na tagapakinig. Isang kwentong nagpatunay na kahit gaano kadilim ang gabi ng pagtataksil, laging may sisikat na bagong umaga ng pag-asa at pagpapatawad. Ang aral na iniiwan sa atin ng buhay ni Luningning ay ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kakayahang magtiis, kundi sa kakayahang bumangon matapos ang pinakamatinding pagbagsak. Ang pagpapatawad ay hindi paglimot sa sakit, kundi pagpapalaya sa sarili mula sa bigat ng galit. At higit sa lahat, ang pagmamahal ay maaaring magmula sa hindi inaasahang pagkakataon at may kakayahang paghilumin kahit ang pinakamalalim na sugat. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay mula sa simula hanggang sa wakas. Ang inyong pakikinig ang siyang nagbibigay buhay sa aming mga kwento. Ano po ang masasabi ninyo sa naging kapalaran ni Luningning at ng kanyang mga anak? Naway napulutan ninyo ng aral ang kanyang paglalakbay. Mag-iwan po kayo ng komento sa ibaba at sabihin sa amin kung anong uri ng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli!